Isang pinagpalang hapon po, mga kapatid, mga kikibi at lahat ng kikibi at young adults at lahat ng mga Kristiyanong kabataan all over the Philippines, all over the world. Basta ang simba natin kaninang umaga. At nag-bless ba kayo sa inyong ating napakinggan ng turo ng ating pastor sa gawain kaninang umaga? At ganoon din, sa aking i-share ko sa inyo ang ating napag-aralan ngayong hapon ito. At bago ko po isimula ang ating pag-aaral sa hapon ito, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. At please follow me on my TikTok account para i-like nyo po at i-share nyo po sa aking mga nakaraang episodes na ating napag-aralan nung nakaraang linggo. Ang ating napag-usapan o ating topic ngayong hapon ito na Gods versus Science. At bibilisan ko po para hindi tayo babagal po. Ang ating napag-aralan ay God versus Science sa episode ng Young Sheldon, sa Young Sheldon Season 2, Episode 3, A Crisis of Faith and Octopus Aliens. Ipinapakita ang magandang tagpo kung saan ang siyensya at pananampalataya ay nagkasundo upang magbigay ng pag-asa. Sa balkonahe, kinausap ng artistang si Sheldon ang kanyang ina na si Mary na kasalukuyang nakakaranas na matinding pagsubok sa pananampalataya matapos mamatay ang isang 16 taong gulang na dalaga sa kanilang komunidad. Ginamit ni Sheldon ang lohika ng siyensya tulad ng eksaktong timpla ng grabidad o gravity at puwersang elektromagnetiko o electromagnetic power na kailangan upang umiral ang universe para patunayan na mayroong creator o tagapaglikha. Upang iugnay ang tagpong ito sa Biblia, narito ang mga angkop na talata, tatlong mahalagang aral at conclusion ng paksang ito. Mga talata sa Biblia ang nakaugnay sa siyensya at pananampalataya. Psalms chapter 19 verse 1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikita ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Kaugnayan, katulad ng sinabi ni Sheldon tungkol sa katumpakan, presisyon ng grabidad sa kalawakan, ang siyensya at ang kaayusan ng universe ay hindi kalaban ng Diyos bagkus ito ay ebidensya ng kanyang disenyo. Romans chapter 1 verse 20, sapagkat ang kanyang mga katangian hindi nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay malinaw na nakikita mula pa ng likhain ang sanlibutan sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Kaugnayan, ginamit ng Diyos ang pisika at matematika upang ayusin ang mundo. Kahit ang isang taong naniniwala sa siyensya katulad ni Sheldon ay nakatutok na hindi logical na umusbong ang ganitong universe ng nag-iisa lamang. Luke chapter 12 verse 7. Ngunit maging ang mga buhok sa inyong ulo at ay bilang na inyong lahat, na nilang lahat, huwag kayong matakot, mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Kaugnayan, katulad sinabi ni Sheldon kay Mary, na sa 5 bilyong tao sa mundo, si Mary ang perpektong ina para sa kanya.
Ipinapakita nito ang personal na kalinga ng Diyos na ang bawat detalye ng ating buhay ay may kalkulado at tumpak na layunin. Tatlong kapupulutan ng aral or key lessons. Number 1, ang siyensya at pananampalataya ay hindi magkalaban. Ginamit ni Sheldon ang theological agreement o ang agrumento ng disenyo. Ang lohika, siyensya at matematika ay mga kasangkapan lamang na nagpapakita kung gaano katalino ang Diyos sa pagbalansi ng universe o kalawakan. Number 2, normal lamang ang magkaroon ng pag-aalinlangan o crisis of faith. Si Mary sa kabila ng pagiging debotong Kristiyano ay nakaramdam ng panghihina dahil sa trahedya. Pinapaalala nito na ang pananampalataya ay may mga panahon ng unos. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tuluyan ng iniwan ng Diyos sa tao. Number 3, maaaring gamitin ng Diyos ang kahit sino upang ibalik ang inyong pag-asa. Ginamit ng Diyos si Sheldon, isang batang hindi naniniwala sa kanya, upang ipaalala kay Mary ang kanyang presensya, ang pagmamahal ng isang anak at ang lohika ng universo o kalawakan ang naging tulay upang muling magdasal ang kanyang ina. Sa ating pagtatapos o konklusyon o pagtatapos ng ating pag-aralan o ating pag-usapan ngayong hapon, ang pag-uusap ni na Mary at Sheldon ay nagpapatunay na ang tunay na siyensya ay hindi pumapatay sa pananampalataya, kundi nagpapatibay pa rito. Sa mga sandali, ang ating emosyon ay lugmok na at hindi nating maunawaan ang mga trahedya sa mundo. Katulad ng nararamdaman ni Mary, maari nating tingnan ang mga malawak na disenyo ng universo o kalawakan. Katulad ng itinuro ni Sheldon, ang universo o kalawakan ay hindi ginawa ng tsamba. Binuo ito ng may matinding pagmamahal at katumpakan. At katumpakan sa huli ay tungon sa ating mga pagdududa ay hindi palaging matatagpuan sa agaran sagot sa mga trahedya, kundi sa katotohanan. Mayroon isang tagapaglikha na nagtataguyod sa atin at naglalagay ng mga tamang tao sa ating buhay upang tayo ay alalayan. Katulad ng ginawa o nilikha ng ating Panginoon Diyos sa Genesis chapter 1 at sa verse 2, kung saan nilikha niya ang langit at ang lupa at ganoon din tayo na ay nilikha niya si Adan at si Eva sa chapter 2 na dapat maging ang papapayo ko lang kay ang batang si Sheldon, basta maniwala ka sa ating Panginoon, mas piliin natin ang ating Panginoong Jesus dahil siya ang ating Panginoon Diyos na nagtuturo sa atin ng salita ng kanyang magandang salita mula sa Biblia. At ganoon din tayo mga Kristiyano, ay basta maniniwala tayo sa ating Panginoong Jesus sa taas. At dapat tayo mahalin natin ang ating sarili at magsisisi tayo sa ating mga nagawa nating kasalanan noon at binago tayo at niligtas tayo ng ating Panginoong Jesus mula sa kanyang pagkamatay sa krus. Minsan po, isang happy blessed Sunday afternoon, mga kapatid, mga kikibi, mga young adults at lahat ng mga Kristiyanong kabataan all over the Philippines and all over the world. Ingat po tayo and God bless po. Makikita po ulit tayo sa susunod na ating pag-usapan o ating pag-aralan sa susunod na
linggo. God bless us po. God bless us all po. At ingat po.